Kamakailan lamang ay inilunsad ng United States ang kanilang pinakabago at pinaka-advanced na submarine, ang Manta Ray. Ito ay may mga kakayahang maaaring magbago sa laro ng pandaigdigang seguridad. Ngunit gaano nga ba ito kagaling? At bakit kaya ito nagdudulot ng pangamba sa China? Yan ang ating aalamin. Napakatahimik ng lugar na kahit ang mga karaniwang hayop sa dagat ay nagkakamali na akalain itong isa sa kanila. Pero ang American-built underwater drone ay sapat na ang laki para takutin ang anumang mausisang mandaragit, kaya't umiiwas sila dito. Ang kakaibang sasakyang ito ay kasing laki ng isang maliit na commercial fishing vessel, pero kapag tiningnan mula sa itaas, mukhang isang dambuhalang mantaray na naglalakbay sa mga karagatan ng mundo. Wala itong mga propeller at ang tanging kapansin-pansing detalye na nagpapakita na ang underwater vehicle ay artipisyal sa mga hindi masyadong nagmamasid at ang malaking palikpik na tumataas sa likod nito ay parang buntot ng eroplano. Ito ay isang uri ng predator na walang kapareha sa dagat. Ang parehong teknolohiya na silencers sa mga American submarines ay ginagamit sa paggawa nito. Bagaman ito ay dinisenyo upang maging isang expendable, sakto ito para sa pagpasok sa malalim na teritoryo ng kaaway na puno ng panganib at para sa pagsasagawa ng pinakamapanganib na misyon. Ang artipisyal na isdang ito ay kasalukuyang naghahanap ng biktima. Ang sasakyan ay may kakayahan para sa parehong passive at active sonar, pero kasalukuyan itong naglalayag sa ilang knots gamit lamang ang passive sonar at mga highly classified sensors. Lahat ay nakatune upang mahuli ang isa sa pinakamalaking isda sa dagat, ang isang Chinese attack submarine. At kapag natagpuan nito ang target, ang predator na ito ay handa ng umatake. Sa ibabaw ng dagat, ang US manned fleet ay abala sa pagbabantay sa milyon-milyong milya ng karagatan upang mapanatiling malayo ang mga Chinese submarines mula sa mga shipping routes o mga friendly ports sa kanilang bansa. Dahil hindi nila madala ang buong Navy sa laban sa Pacific, matagal nang nagplano ang United States ng backup, ang Ghost Fleet. Ito ay isang fleet ng unmanned vehicles na may higit sa 100 semi o ganap na autonomous vessels mula sa mga surface combatants hanggang sa mga mobile missile batteries na kayang suportahan ang mga manned warships at underwater hunters. Ang kanilang trabaho ay hanapin, subaybayan at minsang sirain ang mga Chinese vessels sa ibabaw at ilalim ng tubig. Ang artipisyal na mantaray na pinapatakbo ng artificial intelligence ay sinusuri ang lahat ng sensory data nito laban sa mga kilalang impormasyon mula sa mga Chinese vessels hanggang sa makahanap ito ng match. Ang malaking underwater drone ay tahimik na bumabaling at nagpapabilis patungo sa target nito. Ngunit kahit sa pinakamataas na bilis, halos walang tunog ito habang dumadaloy sa tubig. Ang kalikasan ay gumugol ng daan-daang milyong taon upang makamit ang isang aquatic perfection, at mahusay na ginaya ng mga Amerikano ang natural na paggalaw at disenyo ng manta rays para sa sub-hunting drone na ito. Gayunpaman, ang artipisyal na mantaray ay halos walang inilalabas na electronic signals. Ang onboard AI ang gumagawa ng lahat ng desisyon na karaniwang ginagawa ng tao. Ang sasakyang ito ay dinisenyo upang automatikong harapin ang mga kilalang banta, ngunit lamang kung sigurado ito ng higit sa 98%. Kung hindi sigurado ang drone sa target nito, tahimik itong aakyat sa ibabaw ng tubig at magpapadala ng mensahe sa satellite gamit ang antena. Ang mensahe ay maglalaman ng lokasyon nito at ng kalabang sinusubaybayan. Mula doon, ang tao ang magdedesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Maaaring sundan ng drone ang kalaban o harapin ito. Napakainit na ng tensyon, kaya pati ang Vietnam ay nakipagsanib na sa United States para labanan ang agresyon ng China. Ngayon lamang na taong ito, nasugatan ng Chinese Navy ang ilang Pilipinong mandaragat habang sinusubukang mag-supply ng pagkain sa mga Pilipinong sundalo na nasa isang shoal sa territorial waters ng Pilipinas na inaangkin ng China. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng tanong kung kailan hahantong ang sitwasyon nito. Noong nakaraang taon, isang Chinese destroyer ang lumapit sa isang Australian military vessel na nasira ang propeller dahil sa mga tinapong lambat.
Binalaan ng kapitan ng Australia ang barko ng China na may mga divers sila sa tubig. Tulad ng normal na pamamaraan, sa halip na magbigay ng tulong tulad ng gagawin ng ibang bansa, inutusan ng kapitan ng barkong China na patakbuhin ang sonar ng kanyang barko sa pinakamalakas na antas na nagdulot ng pagkapinsala sa mga divers ng Australia. Dagdag pa rito ang tumataas na tensyon sa Taiwan na tila hindi na maiiwasan ang digmaan nila sa China. Ngunit kung haharapin ng US ang China, kailangan nitong punan ang kakulangan sa bilang ng barko. Sa ngayon, mas maraming barko ang Chinese Navy kaysa sa US Navy, ngunit karamihan sa mga barkong China ay hindi angkop para sa operasyon sa karagatan. Bagamat mas marami ang barko ng China, mas maganda pa rin ang kagamitan ng US ships at mas maraming missiles ang dala nila. Ngunit unti-unti nang humahabol ang China. Dagdag pa rito ang US Navy ay may pandaigdigang tungkulin na hindi pwedeng talikuran, kaya't hindi nila madadala ang buong lakas nila sa laban sa China. Dito pumapasok ang Ghost Fleet at ang bagong Manta Ray drone ng DARPA. Plano ng US na magdagdag ng humigit kumulang 100 na malalaking unmanned platforms sa kanilang naval inventory sa pagsapit ng 2030. Kasabay nito, ang US Army at Marines ay nagbabalak na makakuha ng libu-libong drones sa susunod na 2 taon. Ang Air Force ay matagal ng plano na isama ang drones sa kanilang hinaharap na air fleets, kasama ang Collaborative Combat Aircraft at Next Generation Air Dominance Fighter. Ang bagong fighter na ito ay magiging mothership para sa maliit na fleet ng expendable drones na magsasagawa ng mas mapanganib na gawain. Ang approach ng Navy sa drone warfare ay katulad ng sa Air Force, kung saan bibili sila ng mas malalaking drones na may advanced AI na pwedeng kumilos ng semi-autonomous o fully autonomous. Ang Ghost Fleet na ito ay susuporta sa mga manned ships para pantayan ang dami ng mga barko ng China at para magpadala ng drones sa mga lugar na masyadong mapanganib para sa mga manned ships. Ang isa sa mga pangunahing larangan kung saan mag-e-excel ang naval drones ay ang anti-submarine warfare. Noong Cold War, naglagay ng malaking diin ang US sa anti-submarine warfare ASW dahil sa banta ng mga Soviet submarines na maaaring lumabas sa Atlantic at sirain ang mga reinforcement ng US papunta sa Europe. Naging eksperto ang US sa pagtukoy, pagsubaybay at paghuli sa mga submarines. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, bumaba ang kakayahan ng US sa ASW, kaya humiram sila ng Swedish submarine at crew para sa pagsasanay na magpapalakas muli sa kakayahan ng Navy sa ASW. Ngunit napakalawak ng karagatan at ang ASW ay maaring maging napakabagal at nakakapagod. Ang Manta Ray ng DARPA ay isang makabagong drone na dinisenyo upang maghanap ng mga kaaway at kaya rin nitong subaybayan ang iba pang banta. Nagsimula ang proyekto noong 2020 nang bigyan ng DARPA ng kontrata ang mga kumpanyang Lockheed Martin, Northrop Grumman at Navitec para bumuo ng bagong uri ng drone. Binigyan ng DARPA ang mga kumpanyang ito ng mga layunin. Gumawa ng isang autonomong sasakyang pantubig na kayang mag-operate ng mag-isa, kumukuha ng sariling enerhiya at nagsasagawa ng iba't ibang misyon. Pagkaraan ng 1 taon, umalis ang Lockheed Martin sa proyekto at binigyan ng DARPA ng kontrata ang Northrop Grumman at Navitec para bumuo ng full-scale na bersyon ng drone. Noong September 2023, sinubukan ng Navitec, na ngayon ay tinawag ng Pacmar Technologies, ang isang maliit na prototype sa open water para tiyakin na gumagana ang mga sensor nito at kaya nitong magsagawa ng mga gawain nang walang gabay ng tao. Mas mabilis ang progreso ng Northrop Grumman at ipinakita nila ang isang full-scale na bersyon ng Manta Ray na handa ng subukan sa open water. Ang Manta Ray ay may hugis na parang stealth bomber at madaling dalhin at i-assemble kahit saan. Mahalaga ito sa Navy dahil maaari itong dalhin agad ng mga transport aircraft at makatipid ng espasyo sa pier. Ang Navy ay nangangailangan ng drone na kayang mag-operate ng mag-isa, nang hindi nangangailangan ng dagdag na tauhan. Ang Manta Ray ay may artificial intelligence na nagbibigay daan dito
upang magtrabaho ng independent sa iba pang sasakyan. Ang drone ay kaya ding makabuo ng sarili nitong kuryente, kaya't hindi ito kailangan mag-refuel habang nasa misyon. Isa itong massive win para sa Navy, lalo na sa malawak na Pacific Ocean. Naglagay ang DARPA ng malaking diin sa energy management para sa Manta Ray, kaya't ginamit ang mga bagong teknolohiya upang bawasan ang konsumo ng enerhiya. Karamihan sa mga underwater drone ngayon ay nakakabit sa isang surface ship para sa power o kailangan ng suporta ng isang barko para mag-refuel. Ang Navy ay nais na makuha ang enerhiya mula sa dagat mismo. Isang posibleng paraan ay ang paggamit ng ocean currents upang makabuo ng kuryente. Ang drone ay maaaring bumaba sa ilalim ng dagat at gamitin ang mga ocean currents upang makabuo ng elektrisidad. Isa pang posibleng paraan ay ang paggamit ng salinity gradient power, kung saan ang pagkakaiba ng alat ng tubig ay ginagamit upang makabuo ng kuryente. Ang drone ay maaari ring maglagay ng mga refueling stations sa ilalim ng dagat para mag-recharge ng baterya. Ang pangunahing hamon para sa deployment ng Manta Ray, at katulad na drones, ay ang long-range communications sa ilalim ng dagat. Dahil sa konduktibidad ng tubig, ang radio waves ay hindi nakakarating ng malayo sa ilalim ng dagat. Ang mga solusyon ay kinabibilangan ng VLF antenna o deployable antenna na maaring umangat sa ibabaw upang kumonekta sa orbiting satellites. Ang autonomy ng drone ang tunay na susi dahil hindi ito makakatanggap ng detalyadong mga utos habang nasa ilalim ng dagat. Ang Manta Ray ay idinisenyo para magtrabaho ng mag-isa at magpadala ng impormasyon gamit ang expendable data bubbles. Ang Manta Ray at ang mga katulad nitong autonomous drones ay maaaring magbigay ng kinakailangang pakinabang para sa US Navy upang pigilan ang sinuman mula sa pagsisimula ng digmaan. Kung sakaling magkaroon ng digmaan, ang mga underwater drones ng Amerika ay magiging handa. Ano nga ba ang iyong palagay sa papel ng bagong teknolohiya ng Manta Ray sa pagharap sa banta ng mga underwater threat? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.